Sa sobrang galit ni Elliot, halos pinagtatapon nito ang gamit na kanyang nakikita. Hindi niya alam kung sino pa ang kanyang mga kalaban at kung sino ang nasa likod ng pagdukot kay Marian. Bigla namang dating ni Clemmy sa bahay ni Elliot. "Anong nangyari sa iyo? Ang aga-aga, Elliot?" Gulat na tanong ni Clemmy kay Elliot nang may makita nito na nagkalat ang mga gamit. "May kinalaman ka ba dito?" At hinawakan ni Elliot ang baba ni Clemmy. "Anong pinagsasabi mo? Ano ba? Nasasaktan ako." Nagpupumiglas na sabi ni Clemmy dito. "Siguraduhin mo lang na wala kang kinalaman. Kung hindi, papatayin kita." Galit na sabi ni Elliot. "Ano bang sinasabi mo? Nagguguluhan ako." Tanong ni Clemmy dito. "May kumuha kay Marian sa hospital. Hindi na namin naabutan." Ani ni Elliot. "Ano? Paano nangyari yun?" Tanong ni Clemmy dahil kabado din ito kung magising ang babae. "Ano? Si Marian dinukot?" Gulat na tanong ni Clemmy kay Elliot. "Oo, narinig mo naman siguro ang sinabi ko," sagot ni Elliot dito. "At sino ang may pakana ng lahat ng ito?" Tanong ni Clemmy. "Tanga ka ba? O bobo ka lang talaga?" "Kung alam ko, di sana pinuntahan ko na," bulaslas ni Elliot kay Clemmy. "Nagtatanong lang, pwede mo namang sabihin ng maayos," ani ni Clemmy. "Kung pumunta ka lang dito para dagdagan ang iniisip ko, makakauwi ka na," inis na sabi ni Elliot. "Hindi kaya si Teresa ang may pakana ng pagdukot kay Marian?" Tanong ni Clemmy. "Paano si Teresa? Kung hindi naman niya alam kung sino si Marian," sagot naman ni Elliot. Naisip naman ni Clemmy kung sino ang may kagagawan ng pagdukot sa babae. "Pumunta lang ako dito para tanungin kung kailan mo ako balak tulungan," tanong ni Clemmy kay Elliot. "Uunahin ko munang hanapin si Marian. Please lang, Clemmy. Gumawa ka ng paraan para sa mga negosyo nyo. Dahil hindi lang si Teresa ang kalaban natin dito. Gumawa ka ng paraan, Clemmy, kung ayaw nyong pulutin kayo sa kangkungan. Gumalaw ka," galit na sabi ni Elliot kay Clemmy. "Nangako ka sa akin na tutulungan mo ako, Elliot." "Oo, nangako nga ako, pero hindi sa lahat ng pagkakataon tulungan kita," madiing sabi ni Elliot. "Wala kang silbing kausap, Elliot," galit na sabi ni Clemmy at umalis na ito. Samantala, tumawag si Ray kay Teresa na nandito na si Marian sa rest house nila. "Okay nang lahat dito, naayos na namin si Marian," balita ni Ray kay Teresa. "Mabuti kung ganun para wala na tayong problema. Kinausap ko na ang lawyer ko para sa isasampang kaso laban kay Elliot." Samantala, dumating na ang paglilitis sa kaso ni Ray at Harold sa bar. Hawak na ni Jen ang video na kuha nito sa bar ng gabing iyon bilang ebidensya na hindi sila Harold ang nag-umpisa ng gulo, kundi ang kabilang panig. Hinihintay na lang niya ang pagdating nila Ray at Harold dahil malapit na daw ang mga ito. Nakita naman ni Jen ang lalaking nakalaban nila ni Ray sa bar. Nakita niya itong pumasok sa loob, kasama nito ang mga tauhan at ang abogado nito siguro. "Kanina ka pa?" tanong ni Harold kay Jen na nakita nila agad. "Mga 20 minutes na siguro nakalipas," sagot ni Jen sa mga ito at niyaya niya ang dalawa na pumasok na at mag-uumpisa na ang naturang hearing. Unang sinalang si Harold habang tinatanong siya ng lawyer sa kabila. Sinabi lang ni Harold ang lahat na nangyari sa loob ng bar ng gabing iyon na walang labis at walang kulang. Ngunit pinagdidiinan ng lawyer sa kabila na si Harold ang nangakit sa lalaki at siya ang nilapitan nito. Pilit siyang pinapaamin. Ngunit nagsalita si Jen at sinabing walang patunay ang kabilang panig na tama nga ang pinaparatang nila sa client niya. "Etong video ng gabing iyon. Eto ang magpapatunay na walang ginawang mali ang mga client ko. At ang pagbaril ay self-defense lang," ani ni Jen at binigay nito ang video bilang ebidensya. At kinuha naman ito ng korte at hinayaang i-play ang naturang video. At nagulat ang mga tao na nasa loob ng silid na iyon na tama nga ang sinasabi ni Harold. Matapos nilang pinanood ang video ay bulong-bulungan ang nasa loob ng silid na iyon.
Kilala ang nakabangga nila ni Ray at Harold, ngunit may batas na patas. Sakto naman ang dating ni na Teresa at Marco at naupo sila sa likuran para makinig sa hatol ng hukom. Dahil walang sapat na ebidensya ang kabilang panig ay agad na na-dismiss ang kaso at masaya naman sina Ray at Harold sa kinalabasan ng kaso nila. Salamat, sabi nila ni Ray at Harold kay Jen, sabay kamay sa babae. Nilapitan naman ni na Marco at Teresa ang tatlo at binati ito sa kanilang pagkapanalo. Hindi pa tayo tapos, sabi ng lalaking nakalaban nila. Gusto mo pa talagang matuluyan? Tanong ni Ray dito. Magkikita pa tayo, banta ng lalaki kina Ray at Harold. Hihintayin kong araw na iyon, sagot naman ni Ray ng pang-iinis. Ray, tama na, saway ni Teresa sa binata. Umalis naman ang mga nakalaban nito. Anak pala ito ng isang senador sa bansa pero hindi natatakot si Ray kahit sino pa siya. Niyaya naman sila lahat ni Marco na sa labas na mag-dinner para i-celebrate ang kanilang pagkapanalo. Tara, tamang-tama at may pag-uusapan tayong lahat, ani ni Teresa at umalis na sila sa lugar na iyon. Samantala, galit na galit si Clemmy kay Elliot. Walang hiya ka, Elliot! Galit na sambit ni Clemmy habang nagmamaneho ito. Kung akala mo mananahimik lang ako, nagkakamali ka dahil hindi mo rin ako kilala, sa isip ni Clemmy. Pinababantayan pa rin ni Elliot ang bahay ng mga magulang ni Teresa at balak talaga nitong ipadukot ang bata or kahit sino man sa pamilya nito. Nagyaya naman ang anak ni Teresa na kumain sila sa labas kasama nito ang kanyang lolo at lola. Dahil hindi naman nila mahindian ang nag-iisang apo kaya pumayag ang mga ito. At mamaya na lang nila sasabihin kay Teresa pag nasa daan na sila. Nagkwikwentuhan naman sina Teresa habang may mga plano silang binubuo laban sa mga taong nasa paligid nila na may balak sa kanila. Tatlo nang hawak nila na testigo. Sir, may lumabas na sasakyan. Sigurado akong pamilya ni Teresa ang sakay doon. Pagbabalita ng tauhan ni Elliot. Sundan niyo at siguraduhin niyo makukuha niyo ang tao sa loob, ani ni Elliot. Medyo nakalayo na ang sasakyan ng magulang ni Teresa nang maalala ng ina nito na tawagan si Teresa at ipaalam dito na lumabas sila. Hello ma'am, sagot agad ni Teresa sa ina at sinabi naman nito ang pakay. Ano, bakit ngayon niya lang sinabi? May kasama ba kayong bodyguard? Tanong ni Teresa sa ina at sinabi lang nila na ang driver at isang bodyguard lang ang kanilang kasama. Ma'am, ibigay mong cellphone mo sa kasama niyong bodyguard, kakausapin ko, ani ni Teresa sa ina at agad naman itong binigay. Hello ma'am, tanong ng bodyguard. Kuya, wala bang sumusunod sa inyo? Tanong ni Teresa. Tumingin muna ang lalaki sa magkabila bago tumingin ito sa likod. At may napansin nga itong isang sasakyan na kanina pa daw sumusunod sa kanila, sabi ng driver. Ma'am, meron pong sasakyan na sumusunod sa amin, sagot ng lalaki. Send mo sa akin ang location niyo. Now! Pasigaw na utos ni Teresa. Luke, Marco, tara! Sabay labas ni Teresa na nagmamadali itong pumunta sa sasakyan. Jen, Harold, kayo na muna bahala dito. Bili ni Ray sa katumakbo papunta kina Teresa. Tiningnan naman ni Teresa ang sinend na location sa kanya. Mabuti at hindi malayo sa kanilang kinaroroonan ngayon. Agad namang sinabi ni Teresa kay Marco at Luke ang dahilan ng pagmamadali niya. Si Ray ang nag-drive, samantalang si Teresa naman ay tumawag ng malapit na pulis sa location ng kanyang pamilya. At tinawagan naman ni Marco ang kanyang mga tauhan dahil malapit lang din doon. Ma'am, loudspeaker mo ang phone mo! Utos ni Teresa sa ina at ginawa naman ng ina. Kuya, sumunod ka sa sasabihin ko. Relax ka lang sa pagmamaneho. Huwag kang mataranta. Malapit na kami sa kinaroroonan niyo. Pag sinabi kong liko, lumiko ka. Utos ni Teresa sa driver ng kanyang pamilya. Yes ma'am, sagot lang ng driver. Ano pang hinihintay niyo? Paulanan niyo na ng bala. Utos ni Elliot sa mga tauhan nito. Dinig naman ni Teresa ang putok ng baril at sigaw ng anak. Medyo nataranta naman si Teresa sa takot kung anong mangyayari sa kanyang pamilya. Ano kaya ang mangyayari sa pamilya ni Teresa? Abangan natin ang susunod na kabanata.